natutuwa ako sa episode na to dahil kakaiba ang gagawin natin ngayon. We will go shopping. Magsa-shopping ba tayo? May bibilin ba tayo? Ako may bibilin. Okay. Pero malalaman po niyo kung ano yan. Maya-maya lang. Hello! Hello! Welcome to another episode of Retironayo. Ako po si Mimi. Jarvis. At syempre may kasama tayong singit si Aski. But for now, ang topic natin ay paano mag-invest sa S&P 500 via BPI or Bank of Philippine Islands. So, lingid sa kaalaman ng karamihan na ang S&P 500 ay pwedeng mabili sa Pilipinas since 2014. So, medyo matagal na pala na pwede natin gawin to. Pero marami sa atin na hindi ito alam. Hindi nila pinapansin siguro yan. Ito ay mabibili sa mga bangko in the form of UITF or Unit Investment Trust Fund. Pero during that time, mabibili lang ito in US dollar. So, dapat may US dollar account ka. Kung wala kang US dollar account, hindi ka makakabili. So, only in 2019 when it was made available in peso. So, in this episode, ito yung mga pag-uusapan natin. Okay. Sasabihin natin kung saang mga bangko pwede ito mabili. Ano ang performance ng mga UITF na ito kumpara doon sa fund na tinatrack niya. Kasi since iba't iba ang nagmamanage nito, iba't ibang bangko ang nagmamanage nito, iba-iba din yung way nila ng pag-i-invest. So, titingnan natin yung performance ng bawat UITF na yan. No? And then, ipapakita natin yung actual ng pagbili ng UITF. So, mamimili tayo ngayon ng UITF na nagtatrack ng S&P 500. So, disclaimer muna tayo. So, Retironayo, again, is not a registered investment, legal, or tax advisor. And all investment and financial opinions expressed by Retironayo are from personal research and experience and intended as information sharing for educational purposes. So, sinasabi namin at hindi lang naman sa atin naririnig that past performance of any product discussed here is not indicative of future performance. And although best efforts are made to ensure that all information is up to date and accurate, occasionally may mga errors or misprints may occur. Or maybe by the time na napanood nila to, nag-change na yung situation. Okay, pero bago ang lahat, bago magkwento muna na sila, hello, hi muna tayo sa ating mga bagong subscribers. Kasi nung isang araw, parang nag-surge. Nag-monitor kami ng aming mga followers on Facebook. Biglang, so thank you very much sa inyong lahat na nag-subscribe sa amin and hopefully mag-stay kayo as subscribers. And doon naman sa ating mga growing YouTube followers and subscribers, maraming salamat po. Konting context lang. Bakit natin pinag-uusapan tong S&P 500 via BPI? Ano ba? Bakit biglang nag-appear na lang to na episode natin ngayon? As usual, madami nagtatanong na paano ba mag-invest sa S&P 500? Pero ano ba ang S&P 500? Ito yung top 500 companies ng USA. So, ibig sabihin, pag binili mo to, 500 companies kagad ang binibili mo. Hindi lang isa, kundi 500 companies. Ngayon naman, bakit BPI? Ano naman ang backstory niyan? Kasi mayroon tayong BPI account na nagsimula na tayong mag-invest sa BPI 3 months ago. This is just to show them na pwedeng gawin. At hindi lang yun. Akin tong BPI na to. Okay. So, ginagamit ko po tong BPI na to dati. Kaya ako nag-open sa BPI kasi doon pumapasok yung salary ko noon. So, nung umalis na tayo, nawala na si BPI. Ngayon, nagkaroon ako ulit ng BPI kasi nung nagtuturo pa ako, meron ako mga racket sa Philippines. So, sa ko ilalagay yung mga ano ko, di ba? Yung mga kinita ko. So, sa BPI. But, dormant account to Ginagamit lang natin pag nasa Philippines tayo. So, I thought, why not? Since available naman pala siya, lagyan ko na rin ng investment para talagang isa pa tong ebidensya na kahit maliliit na amount lang, kayang-kaya natin mag-invest. So, account ko to. Okay. So, magiging milyonaryo ba? Retironaryo ako dito. Malalaman natin. Okay? So, sana na-excite na sila ngayon. So, bigyan muna natin ng preview. Ano ba yung S&P 500? Ang S&P 500, sabi nga natin, ito yung top 500 companies sa Philippines, ng USA. Okay? Ngayon, hindi mo ito basta-basta mabibili. Kailangan bilhin mo yung S&P 500 through a
exchange-traded fund na tinatawag. Ang isa sa mga exchange-traded fund sa USA o yung ETF na tinatawag ay yung SPY. Merong ilang mga exchange-traded fund sa USA na nagtatrack ng S&P 500. Isa na dito yung SPY, IVV, VOO. Pero SPY tayo. Yung example natin ay SPY. So, ito yung performance ng SPY Exchange Traded Fund since 1993. So, 31.8 years itong data na to, no? So, medyo matagal na to. So, yung graph na nakikita nyo is in logarithmic chart. So, i-search nyo na lang kung ano ibig sabihin logarithmic. Adjusted na rin ito sa dividend kasi ang SPY ay nagbibigay ng dividendo. Kung mapapansin natin, kung titingnan, ilalagay natin yung presyo niya nung simula hanggang sa ngayon, ano? Ito ay nag-increase ng 2,113% for the past 31.79 years sa buong buhay na fund na to. Anong ibig sabihin niyan? Average, kada taon, tumataas ng 69.964% every year. Okay? Kung kukumputin natin yung compound annual growth rate niya since the start, ito ay lumalabas na 10.39 compound annual growth rate. So, medyo maganda itong performance at considering na invest ka lang ng invest. Hindi mo na kino-consider kung mataas ang presyo o mababa ang presyo. Basta invest ka lang ng invest. Okay. Ito ngayon, yung mga bangko na nag-offer ng mga UITF na nagtatrack ng S&P 500. Wait, parang review to. Kasi naalala ko may episode na tayo kung saan natin sinabi yan eh. Pero yung episode natin ngayon, yung paano mag-invest sa global market, hindi lang S&P 500. Nag-discuss tayo doon ng ibang funds na nagtatrack ng mga iba't ibang funds sa ibang bansa. Pero in this particular episode, S&P 500 ang pag-uusapan natin. Okay. Dito, ang mga bangko na nag-o-offer ay ang BPI. Ang BPI, meron siyang dollar account at meron din siyang peso account. Okay? So, ito yung BPI US dollar account at yung BPI peso account ay ito naman. At ang BDO ay meron lang US dollar lang. Ang Metrobank ay merong US dollar lang din. Ang Manulife ay merong Philippine peso at US dollar. At ang East West ay merong US dollar lang. RCBC ay US dollar. Ang pinaka-kauna-unahang nag-offer nito ay ang BPI Asset Management Trust Fund o under ng BPI. Nagsimula siya noong August 2014. Pero US dollar lang ang ino-offer niya. Ang minimum participation pag US dollar ay nasa $100. So, kung meron kayong $100, pwede na kayong makabili kagad. Kung wala namang US dollar, pwedeng 1,000 pesos lang, ay pwede na kayong makabili ng UITF na to. So, tingnan naman natin yung performance ng bawat fund na to. For example, itong BPI ng US Equity Index Fund na US dollar class A, US dollar class. Since inception niya, meron na siyang 10.25 years. Nag-record siya ng compound annual growth rate na 11.45%. Medyo maganda yan. Kung ikukumpara natin yung kung tayo ay nag-invest sa SPY on the same period, simula nung August 2014 hanggang November 2024, ang SPY ay nag-register ng 13.19%. Medyo nasa 2% ang difference siya, 1.74%. Pero okay na rin yon. Pero kung titingnan natin dito sa mga funds na to, ang medyo magandang ang performance kumpara sa benchmark ay itong BPI na peso class at itong Manulife na American Growth Equity Feeder Fund. Kasi ang kanyang performance ay nag-exceed pa kumpara doon sa tinatrack niya na fund. Pero today, ang pag-uusapan lang natin ay BPI. So, ito na ngayon yung yung iyong personal may investment. May disclaimer ba tayo dito sa amount na to? So, hindi ba nakakahiya itong so, nagsimula ka pa lang noong 3 months ago. Okay. So, baby pa ako. Okay. So, ang total na value ng investment mo ngayon ay 4,181.29. Maliit pa lang. Okay? Magkano bang hinulog ko nung kauna-unahang beses? So, mamaya titingnan natin. Pero ang total na ibili mo na ay nasa 3,999.99. So, kumita na to as of today ng 181 pesos. 0.30.
Medyo In 3 maliit. months? Okay. Pero tingnan natin, maliit ba yan o malaki? Kung titingnan natin ang percentage increase ay nasa 4.53. 4.53. 53% in 3 months. Okay? Maganda yung return na yan. Kasi yung iba, 4% for In a year. Oo. Okay na rin. So maganda yung performance. I-analyze pa natin kung anong ibig sabihin niya, no? So ito yung mga dates kung kailan ka bumili. Nung unang-una mong binili ay 1,500 lang ang ibinili Yun natin. lang ang budget natin. Okay, nung September 4 at yung pangalawa ay yung October 10. October 2. Ngayon ay November 5. November 5. Okay, so ngayon bibili tayo. So ang strategy natin ay Every month. cost averaging strategy. Bili lang tayo ng bili every month. So hopefully first week of the month bibili tayo. Teka ha, isa pang disclaimer, hindi ko to ginagawa para sa subscribers ha. Ginagawa ko talaga to para sa sarili ko. Okay. So, baka sabihin nila kaya lang tayo nag-create para dyan. Gusto ko rin pong magkaroon ng personal. So itong table na to ay ipapakita natin yung performance ng i-annualize natin yung performance. Convert natin into 1 year. So ito yung mga dates kung kailan mo binili. Usually first week tayo bumibili. Okay. So nasa wala pa palang 3 months. Magto 3 months pa lang. So 2 months pa lang. So okay na rin. Okay na rin. Yung 180 So kung kukumputin natin ang compound annual growth rate o yung tinatawag na extended internal rate of return, lumalabas siya na 43.74%. Medyo maganda yan kasi ang target lang natin is 10% or 11%. Pero sabi ko nga, since bata pa tong fund na to, medyo volatile to. So, pwede yung bumaba drastically, pwedeng maging negative, pwedeng tumaas. Pero in the long run, ang habol natin dito sa XIRR na yan ay nasa average 10%. Pero ang gusto lang natin ipakita natin dito na medyo maganda ang performance ng funds na to. Okay, so let's buy. Okay, so babalik tayo ulit mamaya after natin bumili. Ang unang gagawin, siyempre, kailangan nyo pumunta sa BPI website. So ito yung BPI online website. So, i-click natin yung login. Okay, then key in nyo yung username nyo at password, and then click nyo lang tong continue, and then continue ulit. So nakalink to sa cellphone ko. Yung cellphone originally ay nandito to sa iPhone XR. Ito yung luma nating cellphone, hindi na to nag-i-exist. Antayin nyo lang yan, may lalabas dito eventually yan. Use SMS OTP. So pag kinlik nyo to, kung ano yung nakaregister yung cellphone number, dun magpapadalang OTP. So i-click natin yan. So ito yung cellphone number. Send me the code. So magpapadala ngayon ng code dyan sa cellphone ni Mimi. 162526. Okay, confirm. So papasok na siya ngayon. Baka ganahan silang mag-open ng BPI ngayon at mamili na rin. So, walang laman masyado itong account mo. So, 3,000 lang laman. So, ito, real talk talaga. Dahil sabi ko nga sa inyo, itong account na to ay hindi ko actively being used. Binibigyan ko lang to ng money pag meron akong racket or pagka sa Pilipinas may holiday tayo, nilalagyan ng account. So, but now, this is being used for S&P 500 monthly. So, before tayo magtuloy, so kung wala pa kayong account sa invest account ng BPI, kailangan mag-apply muna sila. Kung meron kayong account ng BPI, savings account, okay na yon. Ang pwede nyong gawin susunod ay pumunta kayo sa isang branch ng BPI at sabihin nyo na gusto nyo mag-open ng invest account. Magkakaroon kayo dito ng isang sa menu. Madadagdagan kayo ng isang tab na invest. Okay, so pag kinlik nyo yan, invest, i-click nyo ngayon itong invest view. So makikita nyo ngayon dito yung status ng inyong investment. Okay, so ito yung pinakita natin kanina. So meron ka ng 4,181, tapos kung i-click nyo itong show transaction history, ito yung kung kailan nyo binili. Ngayon, paano ang pagbili? Again, i-click nyo yung invest. Dapat may pera sila doon. Okay. Savings. So dapat may laman yung yung savings account, So i-click nyo uli yung invest. Kanina nakita natin meron ka ng 3,100. Tapos i-click nyo itong subscribe. So yung subscribe, ibig sabihin
bibili tayo ng UITF. Okay, so ngayon, eto na ngayon, scroll nyo dito pababa at hanapin nyo yung gusto nyong fund na bilhin. So, which is US Equity Index Feeder Fund. Lagyan nyo yan ng tick. So, BPI US Equity Index Feeder Fund. And then, i-click nyo to, I have read, and then click continue. Magkano ang gusto mong bilhin? Ang sabi natin, gusto mo every month, bibili ka ng worth 2,500. Okay? So, and then, notice, basahin nyo lang yan, click continue. Baka naman magtataka sila saan naman nanggagaling yung inilalagay ko dito. Eh, yung mga ipon ko rin po yan. Nag-iipon din ako. So, pagkatapos niyan, i-click nyo ulit itong I agree, and then confirm. So, bahala na sila kung anong gusto nila monthly. Ako, 2,500 lang ang kaya ko monthly. So, ngayon, magpapadala uli ng OTP para i-confirm. So, yes, send me the code. Para siguradong walang manloloko. Okay, 137912. Confirm. Okay. So, your subscription was successful. The order details have been sent to your email. So, makaka-receive kayo ng email. At ito ay ang alam ko ay masisettle ito at the end of the day. So, kung ano ang magiging presyo ng UITF na to at the end of the day, yun yung price kung ano nyo mabibili yung UITF na yan. Okay. So, the next question is, so, tapos na ba to? Tapos na. Pwede na. So, pwede na kayong matulog ulit. Gawin nyo na yung mga gusto yung gawin. So, after a month, nakabili kayo, next month, hulog ulit. Bili ulit. So, ano ang point nito, Papa? Why are we sharing this information to them? Ano ang parang mapapala nila dito? Parang malabo pa ba? Maliwanag na ba? Ano ang gains nila? Ang kagandahan dito is maski na sino, ordinaryong tao, maski na magtataho o maski na ano pang trabaho. Basta may BPI may BPI ka. At may pang-invest siya. Pwede na kayo mag-invest sa S&P 500. Pag nag-invest kayo dyan, meron na kayong Apple, meron na kayong Amazon, meron na kayong Tesla, meron na kayong Google. Yung top 500 companies, stockholder na sila. Hindi ko naiintindihin yan. Basta I'll just let my money grow. Paano naman yung... Pero again, this is an aggressive fund. Ibig sabihin, short term, nagpa-fluctuate yan. Ibig sabihin, medyo tumataas. Yan ang hindi natin na-explain na aggressive to. Pero kung hindi sila aggressive, paano yun? They have to choose. That's a menu. Oo. Pero ang sabi nga natin, ang pagiging aggressive, dapat nakadepende yan sa inyong time horizon. Kung mahaba pa ang time horizon, okay lang na hindi mo at least, hindi. Dapat aggressive ka. So, kung mahaba pa ang iyong time horizon, for example, 10 years pa, okay lang na mag-invest dito kasi hindi nyo kakailanganin ng pera after 10 years pa. So, again, ang key dyan, dapat ang iyong i-invest na pera dito ay yung hindi nyo kailangan until next 10 years. Okay? Yeah. So, pag may pinaglalaanan sila, hindi sila pwede mag-invest. So, pag may pinaglalaanan kayong tuition, huwag nyo ilalagay dito. So, ibig sabihin, babalik sila dun sa ating video kung sinasabi natin, ano ang mga kailangan nilang i-prepare bago sila mag-invest. Huwag basta-basta din mag-invest. Halimbawa, wala namang kayong savings, walang pang daily account, walang pang emergency fund. Mahirap mag-invest, di ba? Kasi huhugutin mo to, di nasayang naman yung vision mo for your future na meron kang makukuha. So, napag-usapan din natin sa previous episode natin na bago mag-invest, kailangan wala kang utang na malaki. Okay? At least, wala kang credit card na nag-charge sa'yo ng 10%. Dapat, meron ka na rin emergency fund. Dapat, meron ka din mga insurances. Kasi, kung kayo ay nag-i-invest at nagkaroon kayo ng emergency na nagkasakit o na aksidente, hindi naman nila basta-basta pag kinuha niyo yan, tas bagsak ang presyo, lugi. Okay? So, ang mindset dito dapat long term. Hindi nyo gagalawin tong pera na to in the next 10 years. Okay, so sa age ko naman at sa amount na pinili ko every month, yung bang veterinary plan ko sa aking time horizon, mamimit ko ba yun, Papa? Ano ba ang Ano ba ang... parang pinag-usapan natin, para ma-excite din sila. Ano ba ang time horizon mo? Okay? Time horizon? Okay, so tingnan natin ang meron ka ng investment na magkano? 4,100. Okay? Ito ay yung favorite calculator ko, yung compound interest calculator. So, kung meron kang interest na 10% at maghuhulog ka for the next ilang years? I don't know. Sige, gawin muna natin 10. Okay, and next 10 years. 10 years, gawin mo na lang kasi 7. 7 years na lang. 7 years, okay? Maghuhulog ka ng worth 2,500 monthly. Okay? So, kung yan ay ika-calculate natin, hindi ka pa milyonaryo.
Okay? Kasi ang naihulog mo lang ay 210,000. Kikita lang yan ng 96,000 or at the end of the 7th year, 310. So, kung gusto ko may 1 million ako in 7 years, kailangan taasan mo itong so magkano dapat yon? Pwede mo nating paglaruan to. Siguro, sabihin natin 5,000. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kulang pa rin. Okay? So, dadagdagan ko yung number of years. Okay, so, halimbawa, 10 gawin years. mo, kung 10 years ka maghuhulog, 5,000 monthly. Tingnan natin. Yes! 1 million na. So, ganyan po ang way namin ni Jarvis. Kaya na-excite kaming mag-ipon at mag-invest. Kasi meron tayong mga, ano tawag dyan? Pinoproject ng mga amount. So, pwede nyo gamitin tong online calculator na to para malaman nyo o ma-project nyo kung magkano yung kailangan yung ipunin with the goal of how much is the goal. Okay. So, kailangan pala dagdagan ko. Okay, so lesson learned. So, umpisa ko muna yung 2.5 and then eventually, pagka nakaipon-ipon pa ako, gagawin kong 5K. Okay, ito ay US dollar pero peso ang pinag-uusapan natin. Okay. So, numbers lang ang pinakamahalaga. So, sana nag-enjoy sila sa ating episode at tinuruan namin kayong bumili. Iba po itong calculator na to doon sa retirement calculator ni Jarvis. Iba po ang kinukompute nun. At doon sa mga nagtatanong kung paano gamitin yon, may version 2 or version 3 ka na yata. Marami 5 na yun. Version 5, marami na po siyang improvements nilalagay doon. So kung... Thank you nga pala doon sa mga bumili kasi recently may mga bumili. So yung po mga bumibili, pasalamat po kasi ang aming nakukuha doon sa retirement calculator ay dinalagay po namin sa magandang cost. Hindi po siya namin pinapocket. Tumutulong po kami sa mga nangangailangan. So, sinishare natin sa kanila yung mga nakukuha natin from retirement calculator. So, if you want more information, email us at retironario@gmail.com or mag-message kayo sa aming Facebook page. Okay. Okay, so yun na lang po muna. Happy shopping dun sa mga gusto mag-open na rin ng account. Sana po may natutunan kayo. Ito po muli si Mimi Jarvis. na nagsasabing sama-sama po tayo maging Retironario. Hanggang sa muli. Bye-bye.